nagdagdag ang Los Angeles Lakers ng ilang bagong manlalaro sa pamamagitan ng NBA free agency. Gayunpaman, maaari kang magtaltalan na ang posisyon ng pakpak ay isang bahagi ng kanilang depth chart na maaaring makinabang mula sa ilang tulong. Ngayong season, inaasahang magsisimula si Le James sa 3 para sa Lakers, kasama sina D'Angelo Russell, Austin Reed, Jarrett Jack, at Anthony Davis. Sa puntong ito gayunpaman ay makikinabang ang Lakers sa pagdaragdag ng mas may kakayahang backup na wing. Ang Lakers ay nagdagdag ng ilang maliliit na pasulong sa tag-araw sa anyo ng Cam na mapula-pula at kayumangging prinsip. Habang ang parehong mga manlalaro ay solid backups, ito ay hindi maikakailanala ay maaaring gumawa ng mas mahusay. Ang Fadiaway Worlds na si Letran ay nag-alok ng isang nakakaintriga na senaryo ng kalakalan na kinasasangkutan ng San Antonio Spurs, kung saan nakuha ng Lakers ang mataas na marka na si wing Keldon Johnson. Ang mga sumusunod ay ang mga detalye ng transaksyon. Natanggap ng Los Angeles Lakers si Keldon Johnson, natanggap ng San Antonio Spurs si D'Angelo Russell, Ian Hudson-Cafeno, Maxwell Lewis, 2029 first round pick. Ang Tranfields na si Johnson ay maaaring hindi lamang maging isang mabubuhay na backup para sa LeBron sa wing, ngunit posibleng puwersa ang kanyang paraan sa panimulang lineup bilang isang potensyal na ikatlong opsyon sa isang bakod sa likod nina James at Anthony Davis. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Habang marami sa mga nangungunang stars ng liga ay maaaring hindi maabot ng mababang Angeles Lakers dahil sa kanilang medyo maliit na pool ng asset, si Keldon Johnson ay isang batang forward na may upside kung sino ang San Antonio Spurs maaaring handang i-trade. Si Keldon Johnson ay malinaw na isang mahusay na scorer at siya ang magiging no-3 option sa likod nina LeBron James at Anthony Davis. Mayroon din siyang two-way potential na nakatayo sa 6'5" na may 6 and wingspan at nagpapakita ng pambihirang athleticism para sa kanyang posisyon. Sinabi ni TR na si Johnson ay nag-average ng career high na 22.0 points sa 45 hanggang porsyento shooting, 5.0 rebounds at 2.0 assists para sa Spurs noong nakaraang season, habang kumonekta din sa .1 triples sa isang laro. Sa mga tuntunin ng mga posibleng sitwasyong pangkalakalan na ito ay lumilitaw na may umuulit na tema at kadalasang kinabibilangan ito ng Lakers na alisin si D'Angelo Russell bilang sentro ng isang pakete ng kalakalan. Si Tranfields Russell na hindi magiging kwalipikado para sa trade hanggang sa huling bahagi ng season na ito ay magiging surplus sa mga kinakailangan sa Los Angeles. Si Russell, sa kabilang banda, ay maaaring ang senior point guard na nagbukas ng potensyal ni Victor Wanyama sa San Antonio. Dapat mo ring tandaan na si Russell ay umunlad sa Minnesota Timberwolves habang naglalaro sa tabi ng mga bayan ng Karl Anthony, at ang Spurs ay maaaring makakita ng all-star level resurgence mula sa kanya ngayon na siya ay makakapaglaro kasama si Wemi. Ipapadala rin ng Lakers ang Spurs doon para mag-draft ng mga pick mula sa kamakailang draft, kabilang ang ika-17 sa lahat ng pulenhudo, ang kilalang-kilala na 20 anyos na si Fitz San Antonio na nag-iisang timeline, habang ang 2029 first round pick ay isa pang mahalagang kalakal para sa Spurs upang pagsamantalahan sa hinaharap. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-click ang icon ng bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.